Yan, good morning sir, good morning ma'am. Isa po akong unit earner. Hindi po talaga ako math major, pero math major po ang binigay sa akin ni PRC. Nag-ano lang po ako, nag-uniting lang po ako. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, bakit math yung binigay sa akin? Napakahirap nun, hindi ko alam yun. So ang ginawa ko, nag-exam muna ako. Tinesting ko muna kung ano. Wala akong review, hindi ko alam kung anong sabi ko bahala na kung papasa ako o hindi. Unang exam ko, hindi ako nakapasa. Pero ang ginawa ko, tinandaan ko yung mga exam, yung mga tanong. Tinandaan ko yung mga topic na lumabas. Kaya nung pangalawang exam ko, sabi ko, alam ko na kung anong re-reviewin ko. Kasi pag math, hindi mo alam, masyadong malawak ang math eh. Masyadong malawak, maraming topic na re-reviewin mo, hindi mo alam kung anong re-reviewin mo. Pero ngayon, sabi ko sa sarili ko, kapag nakapasa ako, gagawa ako ng reviewer na libre. Comment mo lang kung gusto mo ng reviewer, sasendan kita. Comment mo lang yung email address mo, sasendan kita ng reviewer. Isa sa mga natatandaan ko nung nag-exam ay yung region bounded. Yung region bounded dyan, by the curves. Lumabas siya nung unang exam ko, tinandaan ko, pangalawang exam ko, lumabas din. Kaya tandaan nyo na yan, ang sagot dyan 1-6. Hindi ko masyado alam kung ganyan-ganyan yung pagkakasentence niya, pero natatandaan ko, region bounded. Nung pangalawang exam ko, lumabas din yan. So, ibig sabihin, yung major in mathematics, ulit-ulit lang yung tanong. Kasi nagtataka ako bakit lumabas na naman yan. Nung pangalawang exam ko, sobrang taas ko ng major, sobrang taas ng gen ed ko. Kaya pasado ako. Gulat nga ako dahil hindi naman ako math major eh. Tapos mataas ako sa math. Talo ko pa yung mga teacher doon na talagang matagal na nagtuturo ng math. Mababa yung score nila. Sa akin mataas. Kasi tinandaan ko yung exam ko dati. Nung unang exam ko, nabagsak ako. Dahil lang kuha ko lang dati sa aking exam ay 60. Yung major ko 60. Pero yung gen ed ko tsaka prof ed mataas. So ang ginawa ko, sabi ko kung anong lumabas nung unang exam, yun yung inaral ko lang. Hindi na ako nag-aral ng kung ano-ano. Ang natatandaan ko doon yung find the distance between the point. Yan. Aralin nyo yan kung paano kumuha niyan. Ituturo ko rin kung paano makuha yung find the distance na yan. Inaral ko yan using calculator technique. Meron dyan, ituturuan ko kayo kung paano gumamit ng calculator technique. Mabilis ang pagsagot na dyan sa may tanong na find the distance. Sumunod, find the equation. Find the equation of the line. Yan, maraming lobas na ganyan. Find the equation of the line. Parang 7 yung lumabas. Tapos, reviewin nyo rin yung mga pangalan ng tao, yung mga mathematician. Halos 10 tao ang lobas nun, yung sa mathematician na yun. Pagkatapos, nahirapan ako dun sa limits. Kasi hindi ko alam i-solve yung limits na yan. Kaya dapat aralin nyo. Meron yung limits, siguro mga 8 question na tungkol sa limits. Aralin nyo lang yung mga loads. Mag-upload pa ako pag pwede na mag-upload kay YouTube ng 5 minutes pataas. Ngayon 3 minutes pa lang. Kasi tuturo ko pa sa inyo lahat-lahat yung mga natatandaan ko. Hindi man ganun-ganun yung pag sa exam. At least meron kayong pinupunterya kung anong dapat examine, kung anong dapat reviewin. Dahil sobrang lawak ng math. Tapos ang lalabas laang ay yung mga ganitong question laang. Kaya tuturo ko na sa inyo. Antabayanan nyo mag-upload pa ulit ako ng panibagong video.